Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Andrew. 49 na po at nakatira sa isang baryo na sakop ng Antique. Mula pagkabata, dito na po talaga kami nakatira. Sa mga probinsya na sakop ng Panay, pare-pareho lang po yan. Noon pa man ay marami na pong nagsasabi na may mga aswang talaga sa mga probinsya dito sa Kabisayaan. Para sa akin, kahit saang lugar naman siguro dito sa Pilipinas, meron po talagang mga aswang. Nagkalat na talaga sila noon pa man. Taong 1989 nang mangyari itong kwento ko na ito. Bata pa po ako noon. Nakatira ako noon sa poder ng lola at lolo ko dito sa Antique. Hiwalay po kasi yung mga magulang ko. At yung pinakamahirap pa po para sa akin noon ay nung magkaroon na po sila pareho ng sarili po nilang mga pamilya. Ako lang po yung naging anak nila sa ilang taon po nilang pagsasama. Pero nung maghiwalay na po ang mga ito at magkaroon na po ng kanya-kanyang bagong asawa, naging mahirap na po para sa akin lalo nung magkaanak na po sila pareho sa kanilang mga bagong asawa. Hindi ko na po alam noon kung saan ba ako lulugar. Nung nandoon ako sa nanay ko, madalas po kaming mag-away ng kanyang bagong lalaki. Nung nandoon naman po ako sa tatay ko, ginagawa naman po akong alipin ng bago niyang babae. Hindi rin po nila ako pinag-aaral noon. Kaya ang nangyari, sa awa na rin po siguro nila lola at lolo, kinupkop po ako ng mga ito. At sila nga po yung nagpaaral sa akin. Sa kanila na po talaga ako tumira noon. At laking pasalamat ko po dahil doon. Itong lola at lolo ko po na ito ay mga magulang ng tatay ko. Itago po natin sila sa pangalang Lolo Michael at Lola Nelia. Pagtatanim po sa bukid at pag-aalaga ng mga manok ang ikinabubuhay po nila. At tumutulong naman po ako sa kanila. Yung maganda po doon ay nakakakain naman po ako ng maayos at nakakapag-aral mula nung doon na po ako tumira. Yung bahay po nila lola ay solo lang po doon banda, pero nasa tabi po yun ng kalsada. Kung paano itong naging kwentong kababalaghan ay nagsimula lamang noong may mga dumating doon banda sa amin na namamakyaw ng mga panindang gulay nila lola at lolo, pati na rin ng ibang mga tao sa baryo namin. Nagkataon pa talaga na nagpatayo sila ng kanilang kubo malapit lang doon sa bahay nila lolo. Mag-asawa po yung mga ito at ayon sa kanila, mga taga-aklan daw po sila, pero palipat-lipat daw sila kung saan sila pwedeng kumita. Binili po nila ang mga gulay at prutas doon sa baryo. Tapos sila po mismo ang nagdadala doon sa bayan para ibenta. Ang hindi lang po namin maintindihan noon ay bakit nagpatayo pa talaga sila ng kubo doon banda na parang wala na silang balak bumalik sa aklan. Yung matindi pa, nung tinanong po ni lolo yung lalaki kung saan ba sila sa aklan, iba po yung kanyang sinagot. Una na po kasing tinanong ni lolo yung babae. Kaya nagtaka po si lolo nung hindi nagtugma ang kanilang mga sagot tungkol sa kung saang bayan ba sa aklan ang kanilang pinanggalingan. Ang sabi po ni lolo noon, halata raw talagang hindi nagsasabi ng totoo ang mag-asawa. Yung lolo ko po kasi na ito, medyo hindi talaga nagtitiwala ng ganon-ganon lang. Lalo na po sa mga estranghero o sa mga bagong salta sa baryo namin. Sapat na po yon para maging dahilan ng pagbabantay ni lolo sa mga ikinikilos po ng mag-asawa. Lalo at malapit nga po halos sa amin yung kubo na kanilang pinatayo. Yung lupa naman pong pinagtayuan nila ay hindi naman po mahigpit yung may-ari, lalo at malawak po ng mga lupain ang kanyang pinagmamay-arian sa baryo namin. Itago nga po pala natin ang mag-asawa sa pangalang Aling Joy at Mang Tony. Yung mag-asawa po na ito
ay madalas po sa amin at ganon rin po kami ni Lolo sa kanila. Dahil sila nga po yung bumibili ng mga produkto namin. Isang hapon po noon, nagdala po kami ni Lolo ng mga gulay doon kila Mang Tony na nilagay lang po namin sa sako at pinagtulungan pang buhatin. May ibang mga tao rin doon, mga nagdadala rin ng kanilang mga produkto. Nakaupo lang ako doon sa gilid ng kubo habang tinitimbang pa nila ang mga gulay dahil per kilo po yung bintahan. Yung lolo ko naman ay nakasandal lang sa dingding ng kubo kung nasaan bandang bintana. Pasilip-silip lang po siya doon. Maya-maya pa, lumabas nga po si Aling Joy. Meron po itong dalang mangkok na parang meron pong lamang lugaw. Mainit-init pa po yon at umuusok pa nga po. Binigyan po nito ako na tinanggap ko naman. Sabay sabi po nito sa iba pang mga tao na bibigyan niya ang lahat. Ngunit nagulat po ako noon na hindi ko pa man nauumpisahang tikman yon. Bigla po yung kinuha sa akin ni Lolo at tinapon po niya sa lupa ang laman ng mangkok. "Huwag mong kainin to. May ginawa siya rito." Wika po noon ng lolo ko. Ako naman ay medyo nabigla at nainis rin po, lalo at gutom na rin sana ako noon. At mukha talagang masarap yung binigay sa akin ni Aling Joy. "Kitang-kita kita, Joy. Nilawayan mo yung pagkain. Wag na wag mong itatanggi dahil nakita ko sa bintana." Galit pa po na wika ni Lolo noon. Nagalit po si Aling Joy noon at nagtaas rin po ng kanyang boses na sinabi po nito na ano ba daw yung pinagsasabi ni Lolo at nababaliw na raw yata ito. Pero iginiit ni Lolo na totoo ang kanyang mga nakita at ibang-iba pa nga raw yung itsura ni Aling Joy nung ginawa niya iyon. Humaba raw po yung dila at naglalaway rin ng labis at kitang-kita daw talaga ni Lolo na sinadya niyang lawayan ng pagkain. Bago ito lumabas, sabay pahid pa nga raw sa laway na tumutulo sa kanyang bibig. Nanginginig po yung kamay ni Lolo noon habang nagsasalita ito. At seryoso po talaga ito. Nung makita ko po yun, alam ko talaga na nagsasabi ng totoo si Lolo. Bihira lang pong mangyari yung ganon eh. At kilala ko talaga yung lolo ko. Kinakabahan po ako noon na napatingin na lang po ako kay Aling Joy. Doon ko na po nakita. Nagalit na galit po ito at ang sama po ng tingin kay Lolo. Hindi na po ito nagsasalita. Pero galit na galit po yung itsura. Yung tipong nagpipigil pero nanlilisik po yung tingin kay Lolo. Humakbang po ito papalapit kay Lolo. At nagulat kami nang bigla na lang pong tumakbo ang kanyang asawa. At pinigilan po nito si Aling Joy. Sabay pinapasok po agad sa loob. Na parang meron pong alam itong si Mang Tony. Kaya gano'n na lang ang pagmamadali nitong maipasok ang kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay. Nagyaya po agad na umalis si Lolo noon. At sinabi po nito kay Mang Tony na ihatid na lang nito ang kanyang bayad doon mismo sa bahay namin para wala na raw pang mahabang usapan. At sinabi na rin po ni Lolo noon na sa iba na namin ibibenta ang produkto namin sa susunod po na pagkakataon na mag-harvest kami ng aming mga pananim. Tumango lang po si Mang Tony noon na halatang ayaw lang talaga nitong lumalapa ang mga bagay-bagay. Yung nakapagtataka po doon ay hindi man lang po nito ipinagtanggol ang kanyang asawa nung sinabihan po ito ni Lolo na nilawayan po nito yung pagkain bago niya ibinigay sa akin. Na parang hindi talaga nabigla si Mang Tony. At sa totoo lang, pinandilatan po nito si Aling Joy na parang sinasabi niya sa kanyang asawa na bakit niya nagawa ang bagay na iyon kahit ang daming tao. Yung tipong meron talaga itong alam na hindi namin alam. Ilang oras ang nakalipas ay hinatid na po ni Mang Tony sa bahay namin ang kanyang bayad sa aming paninda. At nagulat po kami nung sabihin nito
na baka umalis na raw sila sa lugar namin para walang problema. Tahimik lang po ako noon. Yung lolo ko naman ay nagtanong kung bakit kailangang umabot talaga sa ganon. Pero hindi po nakasagot si Mang Tony at agad na po itong nagpaalam na umalis. Ang sabi lang po ni lolo noon, mukhang lahat daw ng mga duda niya at mga napansin niya ay totoo. Ayaw naman daw sana niyang umabot pa roon. Pero baka yun naman din daw ang makakabuti sa baryo namin. Sa mga oras po na iyon, medyo nakampante na po kami. Pero nalulungkot din po syempre. Lalo at kahit papaano ay meron din naman po kaming pinagsamahan. Kinagabihan, maaga po kaming natulog. Pero sa kalaliman ng tulog ko, nagulat ako nang gisingin ako ni lolo. Agad pa niyang tinakpan ang aking bibig pagkadilat ko. At sinenyasan po nito ako na huwag maingay. Apo, meron kong ano sa labas. Bulong pa po ni lolo noon. Tapos dahan-dahan po kaming bumalik doon sa kwarto nila, kung saan mahimbing po na natutulog yung lola ko. Nawala nga pong kaalam-alam sa mga nangyayari. Doon banda yung naririnig naming kaluskos. Lumayo po kami saglit doon sa dingding. At ang sabi po ni lolo, baka yung aswang raw yung nasa labas. At malamang, siya nga raw yung kailangan nun. Pero yung mga itak po namin noon ay naiwan namin sa labas ng bahay dahil ginamit namin yon sa paglilinis ng mga damo sa bukid. Kaya pinakuha po ako ni lolo ng asin. At ang sabi po nito, siya raw ang magiging pain. Basta't siguraduhin ko daw na masasabuyan ko nun yung aswang sa oras na magpakita na raw ito. Tumangulang po ako noon kahit hindi ko talaga alam ang gagawin ni lolo. Hawak-hawak ko lang po yung lalagyan ng asin noon. Laking gulat ko na lang noon nung agad na binuksan ni lolo ang bintana. Sabay sigaw nito ng, "Andito lang ako, aswang." Sigaw pa nga po nito. At pagkatapos po niyang gawin yon, ako naman po yung napasigaw nung meron pong biglang humila sa kanyang kamay. Mabalahibo po yung kamay nun. Doon na po sumigaw si lolo. "Apo, dali na!" Sigaw pa po nito. At nung marinig ko po yon, kusa na lang din pong gumalaw ang katawan ko. At agad po akong lumapit sabay sinabuyan ko po ng asin ang nilalang na humihila kay lolo. Sinabuyan ko po ng paulit-ulit kahit takot na takot po ako noon. Hanggang sa maubos na nga po yung laman ng garapon ng asin. Nablangko na po yung utak ko noon at ang tangi ko lang po noong nakita ay hinahawakan na punong nilalang ang mukha niya at sumisigaw po ito. Halatang nasasaktan po. Doon na nagmadaling lumabas si lolo para siguro ay kunin ng mga itak. Pero ang bilis pong tumakbo ng aswang. Nagising na po noon yung lola ko at sigaw po ito ng sigaw dahil nga po sa nerbiyos at pagkabigla. Lalo at natutulog pa nga sana ito. Agad pong lumabas si lola noon at niyakap po niya agad si lolo para pigilan itong sundan pa ang aswang. Kaya wala pong nagawa si lolo kundi pumasok. Halos hindi na po kami nakatulog noon. Mga bandang 5:00 po ng umaga na madilim-dilim pa, sumama po ako kay lolo dahil agad nga po naming pinuntahan ang kubo ng mag-asawa. Doon na po namin naabutan na paalis na pala yung mga ito. Agad naman pong sinabi ni Mang Tony na ayaw na raw po nila ng gulo. Habang si Aling Choy ay hindi po nagsasalita at nakatalokbong lang po noon ang tela sa kanyang ulo na tinatakpan nga po nito ang kanyang mukha. Parang merong tinatago, ngunit bahagya ko pa rin pong nakita na parang napaso po yung mukha nito.
Pero agad na po silang sumakay sa kanilang jeep at umalis. Kaya wala na po kaming nagawa. Ang sabi po ni Lolo noon, mabuti na raw talaga na umalis na lang ang mag-asawa. Dahil baka kaya daw sila palipat-lipat ay dahil aswang nga talaga si Aling Joy. Yung asawa naman po nitong si Mang Tony ay hindi po namin alam kung aswang rin ba o baka normal naman. Mula po noon hindi na po sila bumalik pa. Dito ko na rin po tatapusin ang kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Dan. Paalam. Magandang araw sa inyo. Tawagin ninyo ako sa pangalang Larry ng Antique. Nasa 56 na taong gulang na ako ngayon, pero walang asawa. Naghahanap nga pala ako, baka merong mga single dyan na kaedad ko. Pero magkukwento muna ako ng karanasan ko na nangyari pa mga 30 anyos na nga yung nakaraan. Nangyari ito dito sa probinsya namin sa Antique. Noong ako ay sumama sa mga barkada ko na maglaro ng basketball sa kabilang baryo. Hindi ako magaling maglaro, kaya pupusta lang din sana ako at manonood. Kung sakali namang kailangan ako para maibalanse ang mga tao sa naglalaro, willing naman din akong maglaro noon. Pero nung nagkapilian na, hindi naman kinailangan na maglaro ako. Lalo at hindi nga ako kagalingan maglaro. Gumamit kami ng motor noon papunta sa baryo na ito. Nakiangkas lang din ako sa mga barkada ko. Habang naglalaro na nga sila, napaupo ako sa gilid ng court. Merong upuan doon na bakante dahil karamihan sa mga manonood noon ay naroon sa kabilang side. Mga alas 4 pa lang yata ng hapon ito. Kaya marami talagang mga tao. Maya-maya pa, bigla akong nauhaw kaya tumayo muna ako para bumili ng maiinom. Nagyosin na rin ako sandali doon sa may tindahan. Pagbalik ko sa upuan, meron ng babaeng nakaupo doon. Medyo mahaba naman yung upuan, kaya umupo pa rin ako, lalo at nasa kabilang dulo naman yung babae, habang umupo ako sa kabilang dulo rin. Sementadong upuan ito. Napareho nga sa mga makikita mo madalas sa mga park. Ilang sandali pa, biglang nagtanong sa akin yung babae. Kasama mo ba itong mga dayon na naglalaro? Sabi nung babae. Tumango lamang ako. Medyo hindi naman ako interesado sa babaeng ito, dahil halata na mas matanda ito sa akin. Pero aaminin kong maitsura ito. Maputi din at makinis. Hindi nga lang talaga ganon yung tipo ko, dahil kabaliktaran ng trip ko sa babaeng ito nung panahong ito. Gusto ko kasi ng mas bata sa akin at morena. Pero kung pinilit siguro ako ng babaeng ito ay baka pumayag rin naman ako. Mukha nga lang na nakikipagkaibigan lang ang kanyang tono. Tinanong niya ako kung taga saan ba at kung bakit hindi raw ako nakasama doon sa mga naglalaro. Sinagot ko naman lahat yon kaya medyo naging komportable naman siya at umusog ito ng konti palapit sa akin. Baliwala naman sa akin yon kasi nga hindi ko rin siya type. Nag-uusap lang kami habang patuloy yung panunood sa laro. Tawagin pala natin siya sa pangalang Gemma. Mukha naman itong mabait, pero napansin ko na habang nag-uusap kami ay panay ang tingin sa akin ng isa sa mga player na naglalaro kalaban ng mga barkada ko. Napansin din yun ni Gemma, kaya parang nahiya ito para sa akin. Bakit kaya ang sama ng tingin sa akin ng isang yon? Nobyo mo ba? Tanong ko sa kanya. Hindi daw niya nobyo, pero hindi daw niya itatanggi na nanliligaw yon sa kanya ng mga ilang buwan na. At mukhang ayaw daw nito na may ibang kinakausap si Gemma. Hindi mo naman pala nobyo eh. Wala naman pala siyang karapatan. Isa pa, ngayon lang tayo nagkakilala. At wala namang mali siya ang pinag-uusapan natin. Sabi ko naman noon. Pero talagang tingin ang tingin sa amin
yung lalaki na hindi na ito makapag-concentrate sa kanilang laro. Kaya ayon, natalo nga sila ng mga barkada ko. Masaya ako noon dahil nanalo nga yung 100 kong pusta. Ang laki na rin nun para sa akin. Nung tumayo na ako para pumunta sa mga barkada ko at nagpaalam na rin nga ako kay Gemma, bigla naman akong nilapitan ng lalaki at tinulak nga ako ng malakas. Pero agad siyang inawat ng kanyang mga kasama. Medyo maedad na rin po ito. Tawagin natin siya sa pangalang Rigor. Mga lagpas 10 taon siguro ang kanyang agwat ng edad sa akin. Talagang parang tito ko na yung dating nito noon. Kaya siguro ayaw din sa kanya ni Gemma dahil medyo maedad na nga rin ito at bayolente pa. Buti na lang at inawat dahil papalagan ko rin sana yon. Medyo basagulero rin kasi ako ng panahon na ito. At hindi naman sa pagmamayabang ay medyo malaki din akong tao. Nasa 5'10" din yung height ko. Nung muntik na nga akong tumumba, syempre pinagmumura ko din siya. Pero inawat ako ni Gemma kung ano-ano yung pinagsasabi sa akin ni Rigor noon. Dahil nga doon ay umuwi na rin kami agad. Kaso nga lang, nung mangyari itong lahat ng ito ay malapit na rin ang fiesta sa baryo na iyon. Kaya nga wala pa yatang 10 araw ang nakaraan at bumalik din kami doon. Pumunta kami sa sayawan. Doon ay nagkita kaming muli ni Gemma. Hindi ko rin talaga akalain na magkikita kami sa loob pa ng sayawan. Nag-usap kaming muli noon at humingi ako ng tawad sa mga unang nangyari nung una kaming magkita. At sa pagkakataon din na iyon ay hindi na kami nagkakahiyaan. Mas napansin ko yung kagandahan at kaseksihan ni Gemma na parang nagkaroon na rin ako ng interes sa kanya. Hanggang niyaya nga nito ako sa kanilang bahay. Wala raw tao doon dahil sila lang daw ng kanyang tatay yung magkasama sa bahay at malamang abala rin daw ito sa paglalasing sa bahay ng kanyang barkada. Nung sabihin nga niya iyon, aaminin kong may mga bagay na tumatakbo sa utak ko. Nagpaalam ako sa mga barkada ko. Nalalabas lang kami ni Gemma sandali. Tapos pumunta nga kami sa kanilang bahay. Medyo malayo rin yon doon sa sayawan. Alam ko na nga rin noon na gusto ako ni Gemma dahil bakit naman niya ako aayain doon, 'di ba? Wala rin naman akong kung anong kutob na masama sa kanya noon. Kaya sumama rin ako. Mga ilang minuto pang paglalakad ay narating na nga namin ang kanilang bahay. Pumasok agad kami doon. Tinawag pa ni Gemma ang kanyang tatay para lang makasiguro kung wala ba talaga ito doon at wala ngang sumasagot. Nung makumpirma namin, agad akong hinila ni Gemma papunta sa kanyang kwarto at talagang may gusto na rin itong gawin. Agad niya akong hinalikan, madiin, marahas, agresibo. Parang hayop na uhaw kung ilalarawan ko yon. Halatang sanay na sanay ito. Nasa kalagitnaan kami ng makamundong mga gawain noon nung tumigil kami dahil nakarinig kami na parang merong tumatakbo sa labas ng bahay na umaaligi doon. Tumigil ang sandali. Pero nawala naman yung naririnig namin. Kaya muli naming tinuloy ang napakahalaga naming dapat gawin ng gabing yon. Ngunit muli na naman kaming tumigil nung merong kumakalampag sa dingding. Ang lakas po nun na parang binubulabog talaga kami. "Tay, ikaw ba yan, Tay?" Sigaw ni Gemma noon pero walang sumasagot. Aaminin kong nagtaka na rin ako noon. Gawa sa plywood yung dingding ng bahay. Pero maayos at matibay naman yung pagkakagawa. Isang kalampag pa ulit doon sa may bintana. Tapos nakarinig kami ng tunog na parang may matalas na bagay na gumuguhit doon sa dingding. Parang mga matatalas na mga kuko. Yun yung pakiramdam ko noon. Marahan yon at doon papunta sa may pinto ng bahay. Dinig na dinig talaga eh. Napabangon na nga kami nung parang may sumipa ng malakas sa pinto. Nakalak naman yon pero malakas talaga.
Tapos sinabayan yon nang naririnig naming angil na parang may babangis na hayop na nasa labas. "Sino ba yan?" sigaw ni Gemma. Sabay lumabas na nga kami ng kwarto. Sinenyasan ko siya noon na wag na muna niyang buksan. Akala niya kasi baka yung tatay lang niya. Hinarangan ko muna ng maliit na mesa yung pinto. May siwang sa may gilid banda ng pinto at sumilip ako doon. Hindi ko na nga napigilan. Nung sinilip ko nga yon, nanlaki po yung mata ko, Sir Dan, sa pagkabigla. Hindi tao yung nasa labas. Napakaitim nun at yung mga mata ay nagliliwanag. Tapos parang nakabuka lang yung bunganga. Meron namang kamay at paa na parang tao, pero nakakatakot po yung mukha nun. Nung makita ko yon, napaatras ako agad sa pinto. Tapos pinagpatong-patong ko na nga yung ibang upuan at hinarang ko doon. "Gemma, kumuha ka ng armas, itak, kutsilyo o kahit anong meron." Sabi ko nga agad noon na medyo nanginginig na nga yung katawan ko. Unang pagkakataon ko kasi na makakita ng ganong nilalang. Kumuha si Gemma ng itak habang patuloy pa rin yung pagsubok na buksan yung pinto mula sa labas. Mabuti na lang at matibay-tibay naman yung pinto. Kinuha ko agad yung itak pero nanginginig yung kamay ko. Hindi naman sana yun yung pinunta ko doon eh. Ilang minuto lamang yung nakaraan. Katawan ni Gemma yung hinahawakan ko. Tapos biglang itak na nga yung hawak ko. Buti sana kung gagamitin ko yun sa hayop o kahit sa tao. Pero hindi. Aswang yon. Alam kong aswang yon. "Gemma!" sigaw nung nilalang sa labas. Napatingin ako agad kay Gemma. "Sino yon?" tanong ko. Medyo napaisip si Gemma bago ito nagsalita. "Boses yun ni Rigor. Hindi ako pwedeng magkamali." Sabi pa nga ni Gemma noon. Hanggang tumigil yon sa pagsubok na buksan yung pinto. At nakarinig na kami na parang merong umakyat sa bubong at gumagapang yon doon. Kahit kasi walang key sa mayong bahay, may mga harang din sa gilid para wala talagang makapasok mula sa labas. Sinusundan namin kung saan banda yung gumagapang sa bubong. Nagawa lang sa pawid na halatang naghahanap yun ng mapapasukan. Ilang sandali pa, sa isang parte ng bubong ay parang pilit ng tinatanggal ang pawid. Tinali ko ang itak sa nakasandal na kawayan sa may kusina. Medyo mahaba naman yun na pwede kong gamitin. At talagang bala kong pagtutusukin yon. Lalo at kahit anong sigaw namin ay wala namang nakakarinig. Ang layo ng agwat ng mga bahay doon banda kila Gemma eh. Nagpatulong ako sa kanya. Naiusog yung kanilang may kalakihang lamesa. Lalo at parang matatanggal na talaga ang mga pawid. Nilakasan ko na po yung loob ko noon. At tumungtong nga ako sa mesa. Sinubukan kong tusukin yung nasa taas. Pero hindi ko yun natamaan sa 2 ulit kong pagsubok. Nung ginawa ko yon, parang mas lalo yung nagalit. At sa isang parte ay meron nang natanggal na isang pawid. Sumilip pa yun doon, Sir Dan. At talagang nakakatakot yung mga mata nun. Susubukan ko pa sanang tusukin yon nung merong biglang sumigaw sa labas. "Anak, Gemma! Sino yung nasa taas ng bubong?" Sigaw po nun. Tatayo ni Gemma at alam niyang merong tao sa loob dahil nakasindi nga yung mga ilaw doon sa sala. Hindi pa man nakasagot si Gemma ay sumigaw na po ulit yung kanyang ama. "May aswang! May aswang sa bubong! Papasukin mo ako, Gemma. Kukunin ko yung baril." Sigaw po nun. Sabay kinakalampag ang pinto. Lasing yun pero halatang hindi naman ganon kalasing. Dali-dali naming binuksan yung pinto at pinapasok yung tatay ni Gemma. Hindi naman namin nakalain na meron nga itong baril. Yun yung kanyang unang kinuha nung pumasok ito. Yung parting merong natanggal na pawid, pinaputokan niya iyon ng ilang ulit. Pero ang bilis pong umalis nung nilalang.
Dinig na dinig namin yung mga kilos nun sa itaas ng bubong. Nilabas pa nga ng tatay ni Gemma pero wala na siyang naabutan. Sinabi pa nga ni Gemma na parang kaboses ni Rigor yung nilalang na iyon. At talagang nagtaka nga yung tatay nito. Kumpare pala ng kanyang tatay, yung tatay din ni Rigor, kaya hindi ito makapaniwala. Nais pa nga sana niyang puntahan pero hindi namin siya pinayagan. Ang ginawa ko noon, nakiusap lang ako na ihatid nila ako pabalik sa sayawan. At yun nga po yung nangyari. Pagdating ko doon, nakiusap na ako sa mga barkada ko na umuwi na lang kami. Nakauwi naman kami ng ligtas lalo at meron nga kaming dalang motor. Ang sabi ni Gemma noon, mag-iingat na lang daw sila at iiwas na kay Rigor. Hindi ko na alam pa kung ano nga yung nangyari sa kanila. Hindi na ako bumalik pa doon. At wala na rin akong balak na makita pa ulit si Gemma. Dahil talagang delikado nga. Hindi ko alam kung kumalat ba yon sa kanila. Pero ako, nanahimik lang. Mga mapagkakatiwalaang kaibigan lamang ang napagsabihan ko nito. Kung tama nga yung hinala namin tungkol kay Rigor, sana'y wala naman itong taong nasaktan. O sana'y mali nga kami tungkol sa kanya. Sana'y ligtas din si Gemma. Hindi ko na nga rin sinubukan pang alamin dahil natakot din ako. Hanggang dito na lang din po ito, Sir Dan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Boyet nga pala ng Antique. Isang dating security guard pero nagretiro na nitong taon lang. Medyo nagkakaedad na rin kasi at napagtapos ko naman na rin yung dalawa kong anak. Nangyari itong kuwento ko na ito. Sobrang tagal na panahon na ang nakaraan. Maliliit pa yung mga anak ko noon. Katunayan, sanggol pa yung isa. Nakatira kami sa isang may pagkaliblib na baryo sa lugar namin. Ngayon, hindi ko na maituturing na liblib. Lalo at marami na nga talagang nakatira dito sa lugar namin ngayon. Parang trumiple ang dami ng mga bahay dito kung ikukumpara sa mga panahon kung kailan nangyari itong kwento na ito. Yung bahay namin ay sa may dulo na banda ng baryo. Dahil doon talaga yung nabiling lupa ng mga magulang ko na siya namang ipinamana sa akin noong mag-asawa na ako. Tawagin pala natin ang asawa ko sa pangalang Marlene. Habang yung panganay ko naman anak ay si Joy, mga 5 taong gulang pa lang. At yung bunso naman naming anak na si Marian ay sanggol pa lang ng panahon na ito. Maliit lang yung bahay namin, Sir Dan. 2 kwarto lang at talagang maliit lang. Ngayon medyo ayos naman na dahil sementado na at nagbabalak na rin kaming magpagawa ng bahay sa bayan. Pero noong araw, gawa lang talaga sa kawayan at pawid ang bahay namin. Gaya ng karamihan din sa mga bahay sa lugar namin noon. Bihira lang talaga ang sementadong bahay ng panahon na iyon. Kapag nasa trabaho ako, naiiwan ang asawa ko at mga anak sa bahay namin. Na sila-sila lang talaga dahil wala kaming kapitbahay noon. Magkakaroon pa lang sana kaso medyo natagalan po yung kapatid ko noon na magpatayo din ng bahay doon sa katabi lang din namin. Kaya kami pa lang talaga sa parting yon. Yung ibang mga bahay abot tanaw lang. Pero hindi ko talaga masabi na malapit. Isang hapon, mga bandang 5:30 na, pauwi na ako galing trabaho. Meron akong nakasalubong na matanda. Uugod-ugod na at merong bitbit na mga payong. Yung tipong mga sira-sira na sa unang tingin pa lang, alam mo nang nagre-repair siya ng mga payong. At yun yung kanyang ginagawa kaya nandoon siya sa baryo namin. Hindi ko alam kung merong ganyang mga naglilibot sa inyo noon na nagre-repair ng payong. Ang pinagtataka ko lang noon ay kung bakit nandoon siya galing banda sa amin. Inasa may dulo na nga kami at wala naman ding mga pamamahay doon. Malapit na ako sa bahay namin noon eh. Nung malapit na nga ako sa kanya, nagtanong ako agad. Nauna nga akong magsalita
Tay, dyan po ba kayo galing sa may dulo? Wala naman na pong bahay dyan banda. Nakikita po ninyo yung bahay na iyan. Bahay po namin dyan at kami lang po yung nandyan banda. Sabi ko pa sabay turo sa bahay namin na malapit na lang nga rin. Oo nga iho eh. Unang punta ko lang kasi sa parting ito ng baryo ninyo. Hindi ko alam na wala nang bahay dyan banda. Nung makita ko yung bahay ninyo, akala ko meron pang iba dyan sa likod ninyo eh. Dulo na nga pala talaga. Sagot naman po nito. Pilit kong sinisilip ang mukha nito pero umiiwas po ito. Hindi rin makatingin at nakasombrero pa. Pero may napansin po ako sa kanya. Yung isang daliri niya sa paa, putol. Yung kanyang hinlalaki. Hanggang doon lang ang pag-uusap namin noon. Dahil pareho kaming nagmamadali. Pagka-uwi ko, agad kong tinanong sa asawa ko kung nakita ba niya ang matandang nanggaling doon sa amin. Ang sabi ng asawa ko, nagtawag pa raw pala sa amin at nakiinom ng tubig. Nagtanong rin daw kung may payong ba kaming sira at siya raw yung mag-aayos. Ang sabi ng asawa ko, medyo weirdo daw talaga ang matanda dahil ang likot daw ng mata nito. At parang may iba talagang binabalak. Sobrang pamilyar din daw ng matanda na sigurado talaga yung asawa ko na nakita na nga niya ito. Hindi niya lang masabi kung saan at kung kailan. Tinanong ko agad kung nasaan na ba yung baso na pinag-inuman niya ng tubig. Hindi pa yun nahugasan ng asawa ko. At dahil masama talaga ang kutob ko sa matanda, nilabas ko na yung baso at ang sabi ko ay hindi na namin gagamitin pa yung baso para makasiguro. Kinabukasan wala akong trabaho noon at medyo iyak nang iyak yung bata. Nung gabi pa lang sa totoo lang, umiiyak na rin ito. Kaya kinabukasan nga, nagdesisyon kaming ipa-check up na ito dahil panay talaga yung kanyang iyak. Siyempre, dala rin namin yung aming panganay na anak. Nasa terminal kami ng jeep noon papuntang bayan at medyo konti pa lang yung pasahero. Kaya mag-aantay pa talagang mapuno nung biglang merong tinuro yung panganay naming anak. Tay, yan po yung matanda kahapon. Yan din yung nakasilip sa bintana natin kahapon bago siya humingi ng tubig. Sabi nung panganay namin sabay turo, doon banda sa may tindahan malapit lang sa terminal. Nung tignan ko ngayon, yun yung parehong matanda na nagre-repair ng payong. Nagulat ako sa sinabi ng anak namin. Kaya kahit meron ngang ibang pasahero, talagang tinanong ko siya. Anong sabi mo anak? Sumisilip yung matanda na yan sa bintana natin bago siya humingi ng tubig. Tanong ko sa anak namin. Opo tay. Natutulog po noon si Bunso habang si nanay nagluluto. At umalis lang siya at lumipat sa may pinto nung tinawag ko na si nanay. Naglalaway pa nga siya tay eh. Tumutulo. Yun pala, nauuhaw na siya kaya humingi siya ng tubig. Sagot naman ng anak ko. Bata pa kasi yung anak namin noon eh. 5 taon lang. Kaya hindi niya agad nabanggit ang ganong detalye. At wala rin yun sa kanya kahit naglalaway na yung matanda habang nakasilip. Lalo at abala ito sa paglalaro sa kwarto habang natutulog yung kanyang kapatid. Ang hindi niya alam, naglalaway na siguro yung matanda dahil natatakam na ito. Yun talagang naisip naming mag-asawa noon. Nakangisi lang daw kasi ito habang naglalaway, sabi ng panganay ko. Nung punto na yon, nakita na nga rin kami ng matanda. Hawak-hawak ko yung sanggol namin noon at agad na nabaling doon ang kanyang paningin. Pero nagtama ang mga mata namin sa unang pagkakataon nung nilipat nito ang kanyang tingin sa akin. Tinignan ko siya ng masama at ganon rin ito sa akin. Pero lumapit pa talaga ito sa amin. Ang sabi nito, "Uy iha, salamat pala ulit sa tubig kahapon ha. Saan ba kayo pupunta?" Tanong pa nito. Sasagot na sana agad si Marlene.
Pero inunahan ko na siya. Bibili lang kami ng gamit ng mga bata. Sagot ko pa noon. Siyempre, ayoko namang malaman niyang magpapagamot kami at hindi na rin sa doktor yung bala kong unang puntahan noon, kundi sa albularyo. Akmang hahawakan sana niya ang anak namin. Nung bago pa man niya magawa yon, biglang umiyak yung bata. Talagang malakas na iyak. Na parang natakot din mismo yung sanggol. Kahit naman hindi umiyak yung bata, hindi ko rin siya hahayaang hawakan pa niya ang anak namin. Lalo at masama talaga ang kutob ko dito. Nung tinignan ko na ulit ng masama ang matanda, nagawa pa rin itong umisi, Sir Dan. Yung tipo ng ngisi na parang nanghahamon pa. Bago ito umatras, palayo. Sinunod ko nga yung naisip ko noon. Sa albularyo kami dumiretso. Ang sabi ng albularyo, inuumpisahan pa lang daw ng aswang yung aming anak. Yung mga aswang daw kasi, minsan, gusto rin daw nila na inuunti-unti yung kanilang biktima. Yung tipong titikman-tikman muna nila bago nila tuluyang biktimahin. Nung tinanong ko kung taga saan ba yon, ang sinabi lang ng albularyo ay mukhang hindi daw taga sa amin. Madalas ganun daw kasi ang mga aswang. Kapag sa ibang baryo sila nangangaswang, talagang inuunti-unti daw nila. Lalo at mas komportable nga silang mga aswang dahil walang nakakakilala sa kanila kapag sa ibang baryo sila pumunta. Ginamot yung anak namin. May sinabit sa kanyang damit na pangproteksyon daw at binalaan kami ng albularyo na magmatsyag kami dahil siguradong pupuntahan daw kami ng aswang na iyon. Umuwi nga kami at pagbaba namin sa may terminal, nandoon ulit yung matanda. Hindi na naman mga payong yung kanyang dala dahil nagtitinda naman ito ng nilagang mais. At ang sama na naman ng kanyang tingin nung makita nito kami. Ang sabi ng albularyo, malamang naramdaman na raw agad ng aswang na ginamot na ang kanyang gustong biktimahin, kaya asahan daw namin na magiging agresibo na ito. Wag na wag daw naming hayaang mag-isa yung bata sa kwarto at mas lalong wag naming hayaang makalapit dito yung matanda. Naglakad ito papalapit sa amin. Kaya ang ginawa ko, agad na akong nag-arkila ng tricycle at umalis na kami agad. Medyo malayo pa kasi yung bahay namin doon sa terminal. Pwede namang lakarin pero hindi na. Tumigil ito sa paglapit nung makita niyang sumakay na nga kami agad. Kinagabihan niyan, doon ako sa labas ng bahay nagpasakop ng dilim. Hindi ninyo siguro alam ito, pero ayon sa albularyo, kapag sumapit na raw ang 6:00 ng gabi, dapat daw nasa labas ako ng bahay. Ito yung sinasabi niyang dapat sa labas magpasakop ng dilim. Ito ay sa kadahilanan na hindi daw ako malilin lang ng aswang at masisindak nito kapag nasa labas pa ako ng bahay paglubog ng araw. Tiisin ko lang daw ang paghihintay, pati na rin ang lamok. Para raw meron akong laban. Hindi naman daw ibig sabihin nun na siguradong mapapatay ko yung aswang, pero siguradong may laban daw ako dito kapag ginawa ko yon. Kapag ganun daw na nagamot na ng albularyo ang kanilang balak biktimahin, hindi na raw mag-aaksaya pa ng oras ang isang aswang. Pagsapit daw ng dilim, aatake na raw agad ito kaysa magantay pang lumalim ang gabi. Yun yung paalala ng albularyo at ganun nga yung nangyari. Pagsapit ng mga 7:00 ng gabi, nakayuko lang ako noon sa may damuhan habang may hawak na itak. Nung mapansin ko na gumagalaw ang damuhan sa may likod ng bahay. Mabilis po yon, Sir Dan. Hanggang sa agad yung tumalon sa bubong namin na talagang nagmamadali. Yung itak ko noon, itinara ko muna sa lupa. Gaya ng sabi ng albularyo na hindi na nga niya ipinaliwanag.
Basta ginawa ko na lang. Pinuntahan ko nga agad doon sa likod ng bahay. Hindi ko na sinabihan yung asawa ko noon. Basta ang gusto ko lang ay mapatay ko yung aswang. Inikutan ko doon pero nawala yun sa paningin ko. At parang nawala na yon doon sa bubong. Nagulat na lang ako, Sir Dan, nung may biglang dumumog sa akin. Parang tao lang din pero hindi. Mabalahibo yon. At napakaitim. Nung pagdumog niya, mabilis ko na pong ginamit ang itak. Bago pa man kami matumba, tinaga ko po yon sa likod. At nung ginawa ko yon, sumigaw po yon sa sakit. Malakas na sigaw na talagang nasaktan. Hindi ko akalaing magagawa ko yon dahil kinikilabutan na nga ako. Nabitawan ako nun, Sir Dan. At ikinagulat ko na lamang na bumukas yung bintana namin at inilawan nga kami ng asawa ko. Kinabahan din siguro ito nung marinig niya ang ingay. Doon ko na po napansin yung paa ng nilalang dahil putol po yung isang daliri. Pero hindi lang makilala ang mukha dahil ibang-iba na po yun. Nakakatakot yon. Tinawag ko siya sa kanyang pangalan dahil may nakapagsabi na po sa amin sa tunay na pangalan ng matanda. Nung nagtanong-tanong ako pagkatapos naming manggaling sa albularyo, nakita ko ang reaksyon niya nung tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Halatang siya nga po yon. Yung matandang putol yung isang daliri sa paa. Pagkatapos kong gawin yon, at akmang tatagain ko sana ulit, tumakbo po yon sa kakahuyan. Tumakas yon pero sugatan na po sana yon. Sigaw nga lang ng sigaw yung asawa ko, kaya hindi ko na hinabol. Ayon sa mga balibalita, tinatawag din daw yung matanda sa ibang mga baryo bilang Tatay Putol. Dahil nga sa kanyang daliri na naputol daw ng minsang tagain siya ng tatay mismo ng sanggol na kanyang balak rin sanang biktimahin. Palipat-lipat daw talaga ito sa mga baryo-baryo. Nagtitinda ng kung ano-ano pero naghahanap lang ng mabibiktima. Nung gabi na po na yon, yung huling pagkakataon na makita namin yung matanda. Naging matahimik na rin yung buhay namin pagkatapos nun. Wala na rin nanggugulo sa amin at lumaki naman ng maayos yung aking mga anak. Hanggang dito na lang po yung kwento kong ito at maraming salamat sa pagkakataong ito. Magandang araw sa inyong lahat. Nangyari ang kwentong ito sa probinsya ng Antique. Isa akong mangingisda na tawagin na lamang ninyo sa pangalang Arnold. Hindi na ako nakapagtapos sa kolehiyo at wala namang mahanap na trabaho noon. Kaya dito sa trabahong ito na talaga ako napako. Nang mangyari yung kwentong ito, kakasimula ko palang na matutong mangisda dito sa baryo namin. 18 taong gulang ako nito at nagkataong kakasimula lang din ng sariling pamilya. Bagong kasal po ako nang mangyari ito sa asawa ko na tawagin naman natin sa pangalang Myla. Nabuntis ko po kasi ito, pero mahal ko naman talaga siya kaya pinakasalan ko na rin agad. Mabait itong si Myla at maalaga. Wala akong masabi pa sa kanya. At siya pa rin ang kasama ko hanggang ngayon. Pero kami man ay hindi rin nakaligtas sa mga kwentong kababalaghan. Sa bahay namin, 3 lang kaming magkasama. Yung nanay ko, ako, at si Myla na buntis nga noon. Yung tatay ko kasi noon ay nasa Iloilo at minsan lang makauwi dahil nga sa kanyang trabaho. Nung malaman naming buntis si Myla, nagpakasal nga kami agad. Mga 2 buwan yata yung kanyang dinadala noong ikasal kami. Pero nung mangyari ang kwentong ito, nasa mga 6 na buwan na siguro ang kanyang tiyan.
Lumaki akong hindi naniniwala sa mga kababalaghan na hindi ko pa naman nakikita. Noong bata ko, ay meron akong naalala na nakakita ko ng multo. Kaya multo lang din talaga ang pinaniniwalaan ko noon. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto, kapre at pati na rin sa aswang. Pero napansin ko noon na gabi-gabi na yatang merong baboy na napapadpad sa amin tuwing gabi. Napaisip na ako noong mga 1 linggo na yata na napapansin ko na pabalik-balik talaga yung baboy sa labas ng bahay namin. Kulay itim pa na baboy. Ang naisip ko noon ay baka sa mga kababaryo ko lang at nakakawala lagi. Pero biruin mo, 1 linggo na namin yung nakikita. Palakad-lakad sa labas ng bahay. At minsan pa, doon mismo, sa may labas ng bintana ng kwarto. Kahit sino naman siguro, magtataka rin talaga eh. Kaya nung sumunod na gabi at nakita ko ulit yung baboy na yon, sinubukan ko na nga talagang paalisin. Tumakbo lang ito palayo. Na parang ordinaryong hayop lang. Baka nagugutom lang lagi kaya tumatakas. Dahil maraming bunga ng Indian mango noon sa may bahay namin. At kinakain din ng baboy na iyon ang mga hinog na bunga na nahulog na sa lupa. Kaya sa isip ko, baka wala naman kung anong kakaiba tungkol doon. Nagtataka lang ako kung bakit doon talaga ito banda sa amin tuwing gabi napapadpad. At kung araw naman ay wala naman ito doon. Imposible naman din na ligaw lang yon dahil wala ka nang makikitang baboy na ligaw kahit sa mga gubat ng panahong ito. Ang sabi ko noon, aalamin ko na lang kung kaninong alaga yon. Isang gabi, bit-bit ko yung nahuli ko sa pangingisda at pauwi na ako. Mga 7:00 pa lang yata ng gabi yon. Dumaan ako noon sa shortcut kung saan paglabas ko sa medyo mapunong bahagi mula sa dalampasigan ay likod na nga ng bahay namin. Nung nandoon na ako banda sa may likod ng bahay namin, napansin kong may taong parang sumisilip sa bintana ng kwarto. Medyo mababa lang yung bintana namin. Kaya nakasilip lang ito na parang nakayoko. At abala sa kung ano yung nasa loob. Binitawan ko agad yung dala ko. Dahil napansin ko na nga na parang walang saplot yung taong yon. Mukhang lalaki pero wala talagang suot. Kahit hindi naman sobrang linaw ng pagkakita ko. Napasigaw ako agad noon. Hoy, sino yan? Anong ginagawa mo dyan at bakit ka nakasilip? Sigaw ko noon. Lalo at bintana yon ng kwarto naming mag-asawa. Napalingon ito agad sa direksyon ko. Pero hindi ko pa rin namukhaan. Tapos agad na lamang yung tumakbo. Paikot doon sa may kabilang side ng bahay namin. Meron akong dalang kutsilyo noon. Lalo at dala ko naman yun lagi tuwing nangingisda. Kaya kinuha ko nga yun at mabilis kong hinabol yung taong yon. Myla, gising ka ba? May taong naninilip dito sa bintana. Sigaw ko pa noon. Sabay takbo pa sunod doon sa nakita kong lalaki. Pero laking gulat ko na pag-ikot ko din sa kabilang side. Isang baboy na kulay itim lamang yung nandoon na nakikita kong tumakbo. Parehong baboy na lagi ko ring nakikita gabi-gabi na parang napatakbo lang ito dahil nagulat ito sa akin. Nasaan na kaya yon? Ang bilis naman yata nun. Sabi ko pa dahil talagang hindi ko na ito naabutan. Lumabas na rin yung nanay ko at si Myla noon at nagtaka rin sila sa aking mga sinabi. Ngunit kahit anong isip yung gawin ko, ay ganun talaga yung nangyari. Ganun talaga yung nakita ko. Baka mabilis lang na nakatakbo talaga dyan banda sa may kakahuyan kaya hindi ko naabutan. Sabi ko na lang noon. Pero parang may mali. Dahil bago ka sumigaw, kakagaling ko lang din dyan sa side na yan ng bahay. Dahil kinuha ko yung mga sinampay ko. At wala naman akong nakitang baboy dyan banda.
Sabi ng nanay ko. Alam kong hindi kayo naniniwala, pero kaming mga medyo maedad na ay naniniwala sa mga aswang at sa kakayahan ng mga ito na magpapalit-palit ng anyo. Dagdag pa ng nanay ko. Napaisip ako noon sa kanyang mga sinabi. Kung ganon kasi, ibig sabihin lang nun ay biglang nagpalit ng anyo sa pagkababoy yung lalaki na nakita ko. Kung iisipin, nagsimula lang naman naming mapansin yung baboy na iyon nung medyo malaki na yung tiyan ng asawa ko. Isa pa, kung doon banda tumakbo yung lalaking nakita ko, di sana nagulat na agad yung baboy at tumakbo na nung doon din banda tumakbo yung lalaking yon. At dapat wala na ito doon nung napatakbo ako doon. Pero tsaka lang naman ito tumakbo nung nandoon na nga rin ako banda. Ang labo lang talaga nun. Maliban na lang talaga kung yung lalaki at yung hayop ay isa lang. Nagpalit siya ng anyo ng mabilisan, kaya hindi ko na siya mahabol pa. Lalo at hindi ko rin naman agad naisip na konektado yung itim na baboy sa mga nangyari. Kinabukasan, sinubukan ko na ring magtanong-tanong sa mga kababaryo kung meron ba silang alagang itim na baboy na ganon nga kalaki sa palagi naming nakikita sa bahay gabi-gabi. Pero wala sa kanilang may mga ganong alaga. Sa mga napagtanungan ko, wala raw talaga. At niwala rin daw silang nakikitang ganong baboy. At baka doon lang din daw talaga banda sa amin ito napapadpad. Ako naman ay nagsisimula ng maniwala na baka meron ngang aswang. Kapag magkakaanak ka na, nagbabago na rin talaga ang mga prioridad mo sa buhay. Kaya naisip ko na rin isang tabi noon ang mga paniniwala ko at gawin ngang priority ang kaligtasan ng aking mag-ina. Sabi ko noon magbabantay ako. Tapos naisip ko nga na marami palang mga alagang aso yung pinsan ko. Yung mga asong kalye na kanyang kinukupkop. At matagal na nga niya akong gustong bigyan. Pumunta ako sa kanila noon para kumuha nga ng isa. Nililinaw ko lamang na hindi ko lang kinuha yung aso para may magbantay lang sa bahay. Ginawa ko rin talaga yon dahil gusto ko rin ng aso. At aalagaan ko naman ng maayos. Yun nga, humingi nga ako ng aso. At mabilis ko naman yung nakasundo. Dahil mukhang nagustuhan naman ako ng hayop. At dinala ko nga yun sa bahay namin. Sa unang mga 3 gabi, mula nung kumuha ako ng aso, hindi na nagpakita yung baboy na kulay itim. Sa isip ko noon, baka tumigil na siya. Lalo at muntik ko na nga rin siyang mahuli kung hindi lang siya agad nakatakbo. Ito ay kung tama nga yung hinala namin na yung lalaking nakita ko ay nagpalit ng anyo bilang baboy. Pero pagkalipas nga ng mga ilang gabi, nagbalik nga yung kulay itim na baboy. Bandang 9:00 po yun. Tulog na yung mag-ina ko, pati yung nanay ko. Sabado ng gabi ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil nagpaplansya ako ng mga damit noon para sa pagsimba kinabukasan. Plansya pa na diuling yung gamit ko noon. Ako na yung gumawa. Lalo at buntis nga yung asawa ko. Abala ako doon. Nung biglang narinig ko na nag-aangil yung aso namin sa labas. Dali-dali kong nilagay sa sahig yung plansya. Sementado naman kaya ayos lang. Tapos agad nga akong sumilip. At naalerto ako agad nung makita kong nandun na naman yung itim na baboy. At yun nga yung dahilan kaya nag-aangil yung aso namin na para bang nakakaramdam ito ng kakaiba doon sa baboy na yon. Kaya ginagawa niya ang pag-angil. Nagsimula na rin siyang kumahol. Pero ilang sandali lamang. Tumigil yung aso. At napatras na parang talagang natakot ito.
Ayos lang yon. Dahil kung wala siya, hindi ko na sana agad malalaman pa na nagbalik na naman yung baboy na iyon. Kumuha ako agad ng itak. Lagi ko nga yung hinahasa para sa mga ganitong pagkakataon. Papunta yung hayop sa may likod ng bahay, kung saan naroroon ang isa pang bintana ng kwarto namin. Dalawa kasi yung bintana, at nasa may kanto ng bahay yung pwesto ng kwarto namin. Sana ay naiintindihan ninyo itong sinasabi ko. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Dala-dala nga yung itak. Yung aso naman namin, hindi na talaga sumunod doon sa hayop. Parang natakot talaga na hindi ko maintindihan. Nag-aangil pa rin yon pero nasa malayo lang, na ayaw talaga nitong lumapit o sumunod doon sa baboy. Nasa kabilang side na ako ng bahay noon. At yung tipong isang liko ko na lang ay nasa may likod na ako ng bahay, kung saan alam ko na doon nga papunta yung hayop. Sobrang lapit na lang po nito, Sir Dan. Kaya alam kong wala akong dapat sayangin na oras dahil baka agad din ito akong maamoy o maramdaman. Nung marinig kong nandun na ito, dahil naririnig ko nga ang mga yabag ng paa, hindi na ako nag-alinlangan noon. At lumabas ako agad at mabilisan kong tinaga ang hayop na iyon. Talagang pagkalabas ko po at nakita ko agad siya, wala na akong pakialam kung totoo bang aswang yon o hindi. Ang dami na ring mga pruweba na hindi talaga ordinaryo yung itim na baboy na yon. Sa unang taga ko, tinamaan ko agad yon sa likod. Buong lakas ko po yung tinaga. Kaya alam ko na malubhang tama agad yung aking nagawa. Tapos nasundan ko pa yon ng isa pa bago po yon nakatakbo. Tama kayo ng narinig. Malubha na dapat yun pero nagawa pa nitong tumakbo papunta doon sa may kakahuyan. Yun bang tipo na hindi mo talaga iisiping normal na baboy sa kung paano yun mabilis na nakatakbo sa kabila ng mga tinamong sugat? Ang alam ko lang, nagawa ko siyang sorpresahin at hindi niya agad nalaman na nandun ako nakabantay. Nung pumasok po sa kakahuyan yung hayop, tumigil ako sa paghabol. Alam kong pwede ko yung maabutan at masigurado na nga talaga na mapatay ko. Pero nag-alinlangan ako dahil magkakaanak na nga ako. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos sa mga desisyon ko. At baka ikapahama ko pa. Pinili kong maniguro at hindi ko na hinabol pa. Nagising noon sila nanay, pati na rin si Myla. Dahil naglikha rin yun ng ingay syempre. Inilawan namin doon sa labas. At nandun pa talaga yung naiwang dugo. May naiwan ding balahibo na parang medyo makapal pala sa normal na mga baboy. Yung balahibo ng nataga kong hayop na pinaghihinalaan nga naming aswang. Akala namin doon na magtatapos talaga, na baka hindi na bumalik dahil sa nagawa ko sa kanya at yun na nga talaga ang katapusan ng kababalaghan. Nasabi kong baka hindi na bumalik dahil akala ko ay nakaligtas pa rin. Ngunit kinabukasan, mga bandang tanghali, may binalita si nanay na masamang nangyari sa isang kababaryo namin na pinaghihinalaan ding aswang na tawagin nating Mang Benji. Ang sabi ni nanay pagpasok niya ng bahay galing sa tindahan, "Meron akong nalamang balita, anak. Patay na raw si Benji, yung pinaghihinalaan ding aswang." Wika pa ng nanay ko sa akin. "Ano? Bakit daw po, Nay?" Tanong ko naman. Dahil daw sa malubhang tama ng pagtaga sa likod. Sabi pa ng nanay ko, "Alam na siguro ninyo ang ibig sabihin nun. Hanggang dito na lang at maraming salamat." Binabati ko kayong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Lolo Baldo.
Matanda na rin kasi ako dahil eksaktong 60 taong gulang na ako nitong Oktubre lang. Yung aking karanasan nga lang na ito ay nangyari pa noong ako ay mga 18 taong gulang pa lamang sa pagkakatanda ko. At ito ay nangyari sa Antique. Nakatira kami sa pinakadulong baryo ng isang bayan sa Antique na hindi ko napapangalanan pa. At baka makilala pa ako ng ibang nakikinig rin dito na medyo may mga edad na rin. Doon sa barangay hall dito sa baryo namin, narinig kong pinapakinggan ka ng mga tano doon eh. Kaya baka meron talagang makakilala sa akin. Nung mangyari ito, kakaunti pa lang yung mga bahay sa baryo namin. Karamihan pa maliliit lang, nagawa lang sa pawid at kawayan. O di kaya ay sa tabla. Isa na nga yung bahay namin doon. Dahil yung bahay namin noong araw ay gawa lang talaga sa kawayan. At pawid naman yung bubong. Maliit lang yon pero sakto naman sa aming pamilya. 2 lang kaming magkapatid. Parehong lalaki. Kaya 4 lang kami sa bahay kasama na yung mga magulang ko. Tawagin natin yung kapatid ko sa pangalang Lito. 2 taon lang yung agwat ko sa kanya at kasama ko rin siya sa kwarto. Katunayan ay kasama rin siya sa karanasang ito, kaya ako nga siya nabanggit. Nung medyo maliliit pa kami, lagi naming sinasabi kay tatay na sana ay magkaroon naman kami ng kapitbahay. Talagang wala kasi kaming kapitbahay noon, na kahit nasanay na rin kami, ay medyo mas okay pa rin sana kung meron ngang kahit isa man lang. Nitong mga 18 na nga lang ako, nung sa wakas ay magkaroon nga kami ng kapitbahay. Ang problema nga lang doon, 2 matandang mag-asawa naman yon, at ang kanilang anak na lalaki na medyo maedad na rin at meron pang problema sa pag-iisip. Mas maganda sana kung kaedad rin namin. Para naman may makasama kami ng kapatid ko sa pangingisda o sa iba pang mga gawain tuwing walang pasok. Kahit kasi mahirap lang kami, ginagapang naman ng mga magulang namin noon ang aming pag-aaral. Tawagin pala natin yung 2 matanda sa pangalang Lolo Buloy at Lola Bining. Ang anak naman nila ay itago natin sa pangalang Andres. Siyempre, nagpagawa muna sila ng bahay. Mabilisan lang po yun. Niwala yatang 2 linggo. Dahil gawa lang naman din sa kawayan at pawid. Pagkatapos magawa yung bahay, diretso na rin sila sa pagtira doon. Dahil ayaw na raw nilang gumastos pa sa renta doon sa kanilang tinutuluyan sa bayan. Tumulong pa nga ako sa pagdiskarga ng kanilang mga gamit sa kanilang inarkilahang jeep. Biglang nagtanong sa akin si Lolo Buloy noon. Wala pala talaga kayong kapitbahay kung hindi kami dumating dito, no, iho? Sabi noon ni Lolo Buloy. Opo. Dulo na po kasi ito ng baryo. Kaya wala talagang may gustong tumira sa parting ito. Kayo po yung unang kapitbahay namin talaga. Wika ko naman sa kanya. Nagpasalamat pa si Lolo Buloy noon at pilit niya akong inaabutan ng pera sa tulong na ginawa ko. Pero syempre hindi ko tinanggap yon. Ako naman yung nagkusang tumulong eh. Kaya wala talagang kapalit yon. Tinitignan ko noon si Andres at pangiti-ngiti lang ito at nagsasalita ng mag-isa. Nung tapos na nga kami sa mga gamit nila, tumulong din naman ito sa paghahakot. Doon pa lang, alam ko na agad na merong kondisyon ito sa utak. Pero kahit ganon, mukha naman siyang mabait. May kalakihan yung katawan ni Andres at may katangkaran din ito. Pero kung tignan ko siya, hindi talaga ito yung tipo na mananakit ng kahit sino. Sa unang buwan nila, okay naman. Wala namang problema. At minsan ay nakikipag-usap din kami sa kanila. Nagtatrabaho yung tatay ko sa isang slaughterhouse. Ang may-ari noong araw ay supplier din ng karne sa mga karinderya sa bayan at pati rin sa Iloilo. Nakatabing probinsya lang nga rin namin.
Habang itong dalawang matanda naman ay meron naman daw mga pensyon kung saan nga sila kumukuha ng kanilang mga pangangailangan. Isang araw, umuwi yung tatay ko na maraming dalang karne. Binigay daw ng kanilang amo. Medyo marami po yon, Sir Dan. Kaya sabi namin ay bibigyan na lang din namin si Lolo Buloy. Marami naman kasi talaga. At madalas naman kaming nagkakarni noon. Kaya nananawa na rin kaming magpamilya. Hinati nga namin yon at binigay yung iba kila Lolo Buloy. Parang mas marami pa nga yung sa kanila eh. Ako pa nga yung inutusan ng tatay namin noon. At tuwang-tuwa sila noon nung ibinigay ko sa kanila yung karne. Yung kanilang anak lang yata na si Andres yung hindi natuwa. Na parang naiinis ito sa kanyang mga magulang base nga sa kanyang mga tingin sa kanila. Pagkatapos kong ibigay yung karne ay umalis na rin ako. Bandang hapon na po ito Pagka-uwi ko, ang sabi ng tatay ko, malamang natuwa daw talaga ang mga bago naming kapitbahay. Lalo at marami yung binigay niya na baka abot pang araw sa sunod na araw. Na meron pa nga silang mauulam. Lalo at 3 lang din naman sila. Pagkatapos po nun ay medyo umulan pa nga sandali. Kaya nung medyo madilim na at nagluluto na yung nanay ko, sumilip yung tatay ko kung meron na bang umuusok sa kapitbahay na baka nagluluto na rin sila pero wala. Ang sabi ng tatay ko, naisip ko lang bigla, baka wala palang kahoy panggatong ang kapitbahay natin. Bagong lipat lang din pero bigyan muna natin para makapagluto sila. Sabi pa nga ng tatay ko noon. Lumabas nga ito para tanungin talaga mismo. Pero agad din naman siyang bumalik. Ang sabi nito, nakapagluto na raw sila. Nakapagtataka dahil wala naman silang lutuan pa sa loob. Kaya sa may labas talaga dapat sila magluluto. At wala rin tayong napansing umuusok. Paano kaya nagluto yung mga yon? Sabi pa ng tatay ko na talagang nagtataka. Baka naman hindi lang natin napansin. Wika ko na lang noon. At pinabayaan na nga namin yon. Kinaumagahan, mga bandang 6:00 yata ng umaga, kumakatok si Andres sa bahay namin. Gising na kami ng tatay ko noon kaya pinagbuksan nga namin agad. Nagtatanong ito kung meron daw ba kaming ulam. Tawa pa ito ng tawa nung nagtanong siya dahil meron nga itong problema sa kanyang pag-iisip. Marami-rami yung karning ibinigay namin kahapon Naubos na ba ninyo yon? Tanong pa nga ng tatay ko. Biglang naging seryoso yung tono at sagot ni Andres noon. Inubos ng mga magulang ko. Hindi naman nila yon niluto Kinain lang nila ng hilaw. Sabi pa nga ni Andres noon. Nagtinginan agad kami ng tatay ko. At may mga tanong pa sana kami. Kaso nga lang, bigla nang dumating si Lolo Buloy. Nako, narinig ko yon anak Baka sabihin itong kapitbahay natin na hilaw na karne yung kinakain namin. Patunayan yan. Naiwan namin sa may papag yung karne na nasa supot. Nung lulutuin ang asana ng asawa ko, bigla yung kinuha ng aso at tinakbo. Kinuha ng aso? Sarili niyo po bang alaga na hindi lang namin napansin? Wala naman kasing napapadpad na aso dito Sabi pa nga ng tatay ko. At medyo napaisip rin si Lolo Buloy bago siya nakapagsalita ng malinaw. Oo, kinuha talaga ng aso. Kulay itim pa nga Sagot nga nito sabay nagpaalam ng aalis. O siya, sige. Uuwi na kami. Pagpasensyahan nyo na itong anak namin Alam nyo naman siguro ang kondisyon nito. Sabi pa nga ni Lolo Buloy. Pagkaalis nila, nagtinginan lang kami ng tatay ko. Hindi siya nagsasabi ng totoo. May tinatago yung matandang yon.
Halata sa kanyang mga kilos. Yung sinabi ng kanyang anak, baka yun talaga yung totoo. Isa pa, wala namang napapadpad na aso dito eh. At may kabigatan naman din yung supot dahil marami yung karne. Grabe naman kung nabitbit nga talaga yun ng aso. Baka may kalakihang aso din yon, pero malabo. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Mukhang hindi karaniwang mga tao itong naging kapitbahay natin ah. Sabi pa nga ng tatay ko noon, mamaya magluluto tayo ng paksiw na bangus. Yun yung uulamin natin. Dadamihan ko yung bawang at luya. At bibigyan natin sila. Titignan lang natin kung kakainin ba nila. Sabi pa nga ng tatay ko. At yun nga yung aming ginawa. Bandang mga alas 5 na ng hapon. Nasa labas lang din ako ng bahay noon nung nakita kong lumabas nga yung tatay ko na merong dalang pinggan. Malamang, yun na nga yung ibibigay niya. Medyo lumapit ako at maraming ang nilagay na bawang at luya yung tatay ko. Binigay niya yon kay Lola Bining at Lolo Buloy. Nakita ko agad yung inis sa mga mukha nila na hindi talaga nila magawang itago nung nakita nila yung binigay ng tatay ko. Sa totoo lang, masarap nga yung paksiw kapag maraming bawang at luya, di ba? Kaya hindi ko rin sila maintindihan. Dinamihan ko talaga yung bawang at luya para masarap. Wala naman sigurong problema sa inyo, di ba? Mga aswang lang naman ang may problema sa ganyan eh. Biro pa nga ng tatay ko noon. Nahalatang meron ng konting pahaging. Ngumiti lang ng alanganin yung mag-asawa. Tinanggap naman nila yon at pumasok na rin agad sa kanilang bahay. Nung mga bandang alas 6 na, niyaya ko ng tatay ko na magbantay-bantay daw kami sa labas. Umikot kami papunta doon sa likod ng bahay nila Lolo Buloy. Umikot kami ng medyo nakadistansya para hindi nga halata. Madilim na rin noon eh, at halos sabay lang sa pagdating namin sa likod ng kanilang bahay, meron ngang lumabas doon. Kaya napatago nga kami agad. Walang iba kundi si Lolo Buloy. At meron siyang dalang pinggan na alam naming yun na nga yung ulam na ibinigay ng tatay ko. Kitang-kita naming tinapon niya yon. Sumunod naman din palabas si Andres. Habang kami ay nakayuko lang sa hindi kalayuan at nagtatago sa isang puno. Bakit mo yun tinapon, tay? Dahil ayaw nyo sa bawang at luya? Mga aswang kasi kayo. Sabi noon ni Andres na parang wala lang sa kanyang mga sinasabi. Pero halatang may alam din talaga ito. Ikaw kanina ka pa. Huwag mong sabihin yan kahit kanino, anak. Alam kong wala namang maniniwala halos sa'yo dahil sa kondisyon mo. Pero yung kapitbahay natin kanina, mukhang nagduda. Baka mabunyag pa yung lihim natin eh. Di ba nga kakalipat lang din natin? Halatang nagdududa yung kapitbahay natin eh. Binigyan pa nga tayo ng ulam na maraming bawang at luya. Sabi pa nga ni Lolo Buloy na halatang nagalit ito sa ibinigay na ulam ng tatay ko at naghihinala na rin siya na nagdududa nga kami sa kanila. Anong gagawin mo sa kanila, tay? Bibiktimahin mo yung isa sa kanila? Gaya nung ginawa mo sa kapitbahay natin doon sa dati nating tinitirhan. Sabi pa nga ni Andres noon na parang hindi niya alam kung gaano kabigat ang kanyang pinagsasabi. Depende mamaya. Sagot lang ng matanda. Galit yung tatay ko noon pero pinigilan ko siya. Pumasok na rin yung dalawa noon sa kanilang bahay at kami naman ay bumalik na nga rin sa bahay namin. Hindi ko akalaing may makukuha kaming impormasyon nung minanman na namin sa kanila. Pagbalik namin, inihanda agad ang tatay ko ang mga itak. Meron din siyang buntot ng pagi. Lalo at nasa may dulo nga kami banda ng baryo na hindi rin talaga maiiwasan.
na may mga napapadpad din doon na kahina-hinalang mga bagay minsan, kaya merong ganon yung tatay ko. Kinuha pa niya yon sa isang albularyo. Malamang pupunta yan dito mamaya kapag lumalim na ang gabi, sabi pa ng tatay ko noon. Pero mga bandang 9, nagulat kami nung merong kumakatok. Si Andres. Kaya pinagbuksan nga namin. At ang sabi nito, mag-ingat daw kami sa mga magulang niya. Lalo na raw sa kanyang ama. Dahil mga aswang daw sila. At yung kapatid ko nga raw yung balak nitong biktimahin. Pagkatapos po nun, tumakbo na rin pabalik sa kanilang bahay si Andres. Na parang gusto lang nito kaming balaan sa mga mangyayari. Alam naming medyo baliw yon. Pero wala na rin kaming dahilan para hindi maniwala. Lalo at narinig na nga rin namin mismo sa bibig ni Lolo Boloy. Pagkatapos po nun, nagpatay na rin kami ng ilaw para kunwari ay matutulog na. Mga bandang 11, nung una kaming nakarinig ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Siyempre, kinabahan noon yung kapatid ko dahil nalaman nga rin ito na siya yung pinupuntirya. Ilang sandali pa ay merong tumalon na parang sumampa sa bubong ng bahay namin. Parang naghanap ng mapapasukan. Gumagapang yun ng sobrang marahan, pero alam naming walang iba yon kundi yung aswang na si Lolo Boloy. Dali-daling lumabas ng bahay yung tatay ko noon. Merong dalang itak at buntot ng pagi. Ang plano ng tatay ko ay abangan niya sa pagbaba dahil wala naman siyang mapapasukan sa itaas maliban na lang kung sapilitan niyang wasakin ang pawid. Nagpahid pa ng uling yung tatay ko noon sa kanyang balat para hindi siya agad mapansin kung sakaling puntahan nga kami. Nakasilip lang kami sa bintana. Ilang sandali pa, Sir Dan, ay biglang merong tumalon pababa. At sakto pa talaga kung nasaan naroroon yung tatay ko. Sa labas mismo ng bintana ng kwarto namin ng kapatid ko. Alam ng tatay ko na doon ito pupunta. Dahil sinabi nga sa amin ni Andres na yung kapatid ko yung puntirya ng kanyang tatay. Doon na nga ito sinalubong ng tatay ko ng buntot ng pagi. Nung narinig naming merong tumalon pababa, ang sunod nga naming narinig ay ang mga paghataw na ng buntot ng pagi. Kumuha na ako ng sulo noon at lumabas. At inilawan ko pero hindi ko makilala yung mukha noon. Ibang-iba po yung itsura noon. Itim na itim pero nung hinataw ng tatay ko, doon na nga tumambad sa amin ang pamilyar na mukha. Si Lolo Boloy na nanghihina na. Kaya kinuha ko nga kay tatay yung itak at baka mapatay pa niya iyon. Lumabas nga ng bahay si Lola Bining noon at tumakbo papunta doon. Galit na galit ito. Pero bago pa man siya makalapit, tinutukan ko rin siya ng itak. Ikaw pa ba, Lola Bining? Alam naming pareho kayong mag-asawa. Mga aswang kayo. Subukan mong tumulong at pati ikaw idadamay namin. Lakas loob ko pong sigaw noon. Kahit sa totoo lang, natatakot na rin po ako noon. Nandilisik yung mga mata ng matanda noon na parang gusto niyang tulungan ng kanyang asawa. Pero wala siyang ginawa. Lalo at alam niya na nabunyag na rin ang kanilang mga pagkatao. Paglabas nga ni Andres, doon naman agad niyang niyakap ang kanyang ama. Kaya napatigil yung tatay ko sa paghataw ng buntot ng pagi. Hinang-hina na ang matanda noon na kung tinuloy pa siguro ng tatay ko, ay baka mamatay na nga talaga ito. Kakaibang sakit daw kasi yung nararamdaman ng mga aswang sa bawat paghataw sa kanila ng buntot ng pagi. Inalalayan nga ni Andres ang kanyang ama pauwi sa kanilang bahay. Ang sabi ng tatay ko noon, kapag lumapit-lapit pa kayo ditong mag-asawa, papatayin ko kayo. Sabi pa ng tatay ko. Hindi kami nakatulog ng gabing yon. Ilang araw ko rin hindi nakitang lumalabas si Lolo Boloy noon. Samantalang kung normal na tao yon,
baka agad namang nakarecover sa mga latay. Iba lang talaga ang epekto ng buntot ng pagi sa kanila. Mas malala yung sakit sa kanila. Yung nangyari po noon, kumuha ng mga tao sila Lolo Buloy para magbayanihan na ilipat ang kanilang bahay sa pinakadulo na nga talagang bahagi ng baryo namin. Yung tipong medyo malayo na nga ng konti sa bahay namin. Wala kaming mga pinagsabihan noon. Nanahimik na lang din kami dahil yun nga yung napag-usapan naming gawin. Mga 3 linggo po, nagulat kami sa balita na namatay raw si Lolo Buloy. At sa tingin namin, dahil pa rin sa nagawa ng tatay ko sa kanya na paghataw ng buntot ng pagi. Dahil talagang mangangayayat daw ang isang aswang kapag tinamaan ng ilang ulit ng buntot ng pagi. Lalo na nga yung gamit ng tatay ko na meron ding basbas ng isang albularyo. Hanggang sa pagkatapos po nun, umalis na rin sila Andres at ang kanyang nanay sa lugar namin. Huling pagkakataon na nakausap pa namin si Andres ay sa lamay ng kanyang ama, at bago daw namatay si Lolo Buloy, pinapasabi daw nito na patawarin sana namin siya sa muntik na niyang magawa sa pamilya namin. Siguro, dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po Sir Dan at sa inyong lahat.